Sa gitna ng nakakabinging ingay ng syudad, ang pangkaraniwang Sabado ng hapon ni Sarah ay biglang nabago nang siya'y utusan ng kanyang ina na bumili lang ng ulam. Si Sarah, isang dalagang nasa mid-twenties ay maganda, may tindig at may pangalang tila tadhana na agad mapunta sa piling ng mga mapapangasawang may kaya. Ngunit sa kabila ng kanyang kaakit-akit na panlabas, ang kanyang buhay ay tila nakatadhana sa kasalukuyang estado. Tagahugas ng plato sa maliit na karinderya ng kanyang pamilya at paminsan-minsang pagiging go-to girl para sa mga simpleng utos. Sarah, anak, pakiabot naman yung pitaka sa mesa at bilhan mo na si tatay mo ng adobong manok sa paborito niyang tindahan sa kanto. Nagugutom na daw siya. Sigaw ng kanyang ina mula sa kusina. Ang mga kamay ay abala sa paghahalo ng mga sangkap para sa hapunan. Napabuntong hininga si Sarah, ngunit agad din namang sumunod. Isinuot niya ang kanyang paboritong t-shirt at jeans, kinuha ang pera, at lumabas ng kanilang maliit na bahay. Habang naglalakad patungo sa kanto, napaaga ang kanyang pag-iisip sa mga simpleng pangarap niya. Ang magkaroon ng sariling maliit na negosyo. Hindi kailangang malaki, basta't sariling kanya. O kaya naman, ang makapaglakbay sa mga lugar na nakikita lamang niya sa mga magazine. Ngunit sa ngayon, ang pinakamalaking misyon niya ay ang makabili ng pinakamasarap na adobong manok. Pagdating niya sa paboritong tindahan, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Karaniwan, puno ito ng mga tao, umiinom at nagkwekwentuhan. Ngunit sa ngayon, isang malaking itim na sasakyan, isang limousine na tila hugot mula sa isang pelikula, ang nakaparada sa harap ng karinderya. May dalawang lalaking nakatayo sa gilid nito, nakaitim na kasuotan at tila mga bodyguards. At sa likuran ng karinderya, nakatayo ang isang lalaki na tila hindi nababagi sa lugar. Suot nito ang pinakamahal na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos. At ang kanyang mukha ay tila hinulma ng perpekto. Matangos ang ilong, makapal na kilay, at isang pamatay na ngiti. At sa kanyang mga mata, may kakaibang lalim na tila nakakakinisap ang mundo. Napatigil si Sarah. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Naramdaman niya na tila tinatalakay siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, ngunit hindi sa panghusgang paraan, kundi sa paraang tila sinusuri ang kanyang bawat detalye. Magandang araw ho, bati ng may-ari ng karinderya. Ang tinig ay tila nagpipigil ng kaba. Magandang araw, tugon ng lalaki. Malumanay ngunit may otoridad. Narinig ko na kayo po ang gumagawa ng pinakamasarap na adobong manok sa buong Maynila. Gusto ko sanang umorder ng 10 portions. Natawa ang may-ari. Talaga ho? Pero ngayon lang ho kayo napadpad dito. May mga bagay na natutuklasan lamang kapag hinahanap, sabi ng lalaki at tumingin muli kay Sarah. At tila may natuklasan din ako ngayon. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Sarah, ngunit kasabay nito ay isang pamilyar na init na nagmumula sa mga mata ng lalaki. Parang may naramdaman siyang pamilyar, kahit na alam niya sa sarili niya na hindi pa niya ito kilala. Inaalam ko po kung anong masarap, pero hindi ko alam kung paano mo ako mahahanap dito. Ang may-ari ay tila nagtatanong. Ngumiti ang lalaki. Bahala ng kapalaran ang magsabi nun. Pero sa ngayon, gusto ko lamang ng inyong pinakamasarap na ihahanda. Habang naghihintay si Sarah, muling nakuha ng lalaki ang kanyang atensyon. Lumapit ito sa kanya na tila may nais sabihin. Excuse me, ang sabi ng lalaki. Hindi ako nakakakita ng kahit na sinong babae na kasing ganda mo sa paligid na tila nawawala. Napalunok si Sarah.
Um, Bumibili lang po ako ng ulam. Ulam? Mukhang anghel ka na nawawala sa langit at naghahanap lamang ng pagkain. Ang sabi ng lalaki, may bahid ng biro sa kanyang tinig. Ako si Andrew Reyes. Sarah, ang sagot niya. Napansin na tila may kuryenteng dumaloy sa kanilang pagkakakilala. Sarah, inulit ni Andrew, tila pinapahalagaan ng bawat letra. Alam mo, Sarah, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang may mag-aalaga sa anak ko. Natawa si Sarah. Akala niya ay nagbibiro lamang ito. Po? Siguro po ay napagkamalan niyo ako. Hindi po ako tagapag-alaga. Hindi pagiging taga-alaga ang ibig kong sabihin. Paliwanag ni Andrew. Ang kanyang mga mata ay seryoso na. Gusto ko sana, Sarah, na maging parang isang ina. Para sa anak ko, ikaw ang gusto ko. Tila bumagsak ang mundo ni Sarah. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang isang napakagwapong bilyonaryo, isang lalaking tila mula sa pantasya, ay inaalok siya na maging mommy ng kanyang anak. Ito ba ay isang panaginip? Nalilito po ako, ang sabi ni Sarah. Ang kanyang tinig ay tila nanginginig. Hindi ko po maintindihan. Naunawaan ko, sabi ni Andrew. Tila nababasa ang kanyang isip. Ito ay isang malaking kahilingan, pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ipapaliwanag ko ang lahat. Ang anak ko, si Sarah, ay medyo nahihirapan. Ang kanyang ina ay nawala noon pa at kailangan niya ng isang taong magmamahal sa kanya, mag-aalaga sa kanya ng totoo. Kinuha ni Andrew ang kanyang cellphone. Nandito sa sasakyan ang larawan niya. Tingnan mo muna. Inabot ni Andrew ang cellphone kay Sarah. Sa larawan, isang batang babae na wala pang 10 taong gulang ang nakangiti. Ang kanyang mga mata ay tila may daladalang kalungkutan. Ngunit sa kabila nito ay may paliwanag ng tapang at pag-asa. Si Sarah, sabi ni Andrew. Siya ang pinakamahalaga sa akin at gusto ko lamang ang pinakamaganda para sa kanya. At nakikita ko ang kabutihan sa iyong mga mata, Sarah. Naglakbay ang isip ni Sarah. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang simpleng buhay. Lahat ng ito ay tila magbabago kung papayag siya. Ang isang kakaibang pagkakataon na tila gawa lamang sa isang nobela. Hindi ko po alam kung anong masasabi ko, ang sabi ni Sarah. Ang puso niya ay kumukondisyon ng mabilis. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Hindi kita pipilitin kung gusto mo. Pwede kang tumanggi. Pero kung may kaunting interes ka, gusto kong makilala mo si Sarah. Gusto kong makita kong magkakaintindihan kayo. At kung hindi, wala namang problema, sabi ni Andrew. Naramdaman ni Sarah ang bigat ng kanyang desisyon. Ang kaakit-akit na lalaki sa harapan niya, ang kanyang kakaibang alok, at ang larawan ng isang batang nangangailangan ng yakap. Sige po, gusto ko pong makilala si Sarah, ang sabi ni Sarah. Tila sinasabi niya ang kanyang kapalaran. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Andrew. Salamat, Sarah. Hindi mo pagsisisihan to. Bukas, sa bandang hapon, pupunta ako dito. Pagsasabi ako ng oras na pwede kang maghanda. Pagkaalis ni Andrew, tila nahihilo si Sarah. Nakalimutan na niya ang ulam na kailangan niyang bilhin. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong, ng mga posibleng mangyari, ng mga pangarap na tila biglang nagkaroon ng bagong hugis. Kinabukasan, sa itinakdang oras, dumating si Andrew sa bahay ni Sarah. Kasama niya si Sarah. Ang bata ay tahimik lamang. Tahimik na nakatingin sa paligid, tila nanginginig sa bagong kapaligiran. Sarah, siya nga pala si Sarah, sabi ni Andrew. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Lumapit si Sarah sa bata. Hello, Sarah.
Ako nga pala si Sarah. Medyo magkatunog pa ang pangalan nating dalawa. Tumingin si Sarah kay Sarah. May bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Ngunit tila may kakaibang kumislap doon. Masakit ang tiyan ko, ang sabi ni Sarah. Tila walang pakialam sa mga tao sa paligid. Napalapit si Sarah. Hinipan niya ang noo ng bata. Medyo mainit ka, Iha. Baka may lagnat ka. Agad na kumuha si Andrew ng maligamgam na tubig at bimpo. Hinipo ni Sarah ang noo ni Sarah. Ang kanyang mga galaw ay banayad at puno ng malasakit. Sige na, matulog ka muna, sabi ni Sarah. Pagdating mo sa bahay, gagawan kita ng masarap na sopas. Napakagatlabi si Sarah. Tila hindi siya nasanay sa ganitong uri ng pag-aalaga. Sa loob ng ilang araw, nagpatuloy ang pagbisita ni Andrew kay Sarah. At sa bawat pagbisita, mas lalong lumalapit si Sarah kay Sarah. Naglalaro sila, nagbabasa at nagluluto. Naramdaman ni Sarah ang init at pagmamahal na tila nawala noon. Si Sarah naman, sa kabila ng kanyang pagiging bata, ay nagpapakita ng kakaibang kakayahan sa pag-aalaga. Ang kanyang mga pangarap ay tila nawala na sa kanyang isipan, pinalitan ng pag-aalala at pagmamahal para sa batang si Sarah. Isang araw habang naglalaro sila ni Sarah sa parke, lumapit si Andrew kay Sarah. Alam mo, Sarah, sabi ni Andrew, masaya ako. Masaya ako dahil nakilala kita. Di ko akalain na ganito kabilis kang maging bahagi ng buhay namin ni Sarah. Napangiti si Sarah. Si Sarah naman po ang anak nyo. Ako, wala lang ako dyan. Hindi. Bantahol ni Andrew. Para sa akin, Sarah, hindi ka wala lang. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa amin. Napatingin si Sarah kay Andrew. Ang kanyang mga mata ay tila mas malalim pa kaysa dati. Ang pagiging bilyonaryo niya ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Sarah. At ang pagmamahal na nararamdaman ni Sarah para sa kanya. Maraming salamat, Andrew, ang sabi ni Sarah. Ang tinig ay tila na puno ng emosyon. Ako ang dapat na magpasalamat, Sarah, sabi ni Andrew lumapit kay Sarah. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Gusto ko sanang itanong sa iyo to. Gusto mo bang manatili sa amin? Gusto mo bang maging tunay na bahagi ng aming pamilya? Napatitig si Sarah kay Andrew. Ang kanyang puso ay kumundisyon ng mabilis. Ang alok na ito ay hindi na lamang tungkol sa pagiging mommy ni Sarah. Ito ay tungkol sa isang bagong simula, isang bagong buhay, isang bagong pagmamahalan. Oo, Andrew, ang sabi ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay tila may mga bituin na sumasayaw. Gusto ko. Ang kasalukuyang pagbili lamang ng ulam sa labas ay naging simula ng isang napakalaking pagbabago. Si Sarah, ang simpleng dalaga, ay natagpuan ang kanyang kapalaran na hindi inaasahang paraan, hindi sa pamamagitan ng pagpapayaman, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. At sa pagmamahal na yon, natagpuan niya ang kanyang tunay niyang sarili at ang tunay niyang tahanan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang isang maikling istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.